Si Alan ay isang shot-in na Panginoong demonyo na nakatira sa isang abandonadong mansyon na malayo sa lipunan dahil natatakot siyang humipo ng damo. Gayunpaman kapag nailigtas niya ang isang tumakas na prinsesa na maling inakusahan ng isang krimen, ginawa niya itong kanyang personal na kasambahay at sinisiraan siya gabi-gabi kapalit ng pagpapanatiling ligtas sa kanya. Nagsimula ang lahat nang si Princess Charlotte ay hinahabol ng ilang sundalo sa isang kagubatan. Habang tumatakbo siya para sa kanyang buhay, napagtanto ng mga sundalo na papalapit na sila sa pugad ng demonyo at ipinaliwanag ng isa sa kanila na pinahihirapan ng demonyo ang sinumang lalapit sa kanyang mansyon. Ang mga lalaki ay umihi ng kanilang pantalon at nagpasya na maghanap sa ibang lugar, ngunit si Charlotte na nagtatago sa likod ng isang puno ay narinig ito at tumakbo sa kagubatan. Gayunpaman naglalakbay siya tulad ng isang pipi na tinawag ang kanyang kapatid na si Natalia para lamang makakita ng mansyon bago mamatay. Nang sumunod na araw, isang chill na lalaki na nagngangalang Alan ang nagbabasa ng pahayagan na parang boomer at nalaman ng tungkol sa pagkawala ni Charlotte. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang presensya sa kagubatan at habang nag-iimbestiga nakatagpo siya ng isang grupo ng mga hayop na nagtipon sa isang lugar. Habang papalapit siya sa kanila, nahanap niya ang isang nahihimatay na si Charlotte na kamukha ng nanay mo matapos siyang makasagasa sa isang BBC. Inakbayan niya siya, iniisip kung tumakas siya sa abductor niya. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang kabalyero sa likod ng isang puno at nag-teleport sa tabi niya na naging sanhi ng pag-ugoy niya ng kanyang espada. Madaling umiwas sa kanyang mga pag-atake, napagtanto ni Alan na siya ay isang personal na bantay mula sa pinakamalapit na kaharian na nagtatrabaho para sa maharlikang pamilya. Tinanong niya kung bakit sila naririto at 12-dosenang iba pang mga kabalyero ang lumabas sa pagtatago upang palibutan siya. Ipinaliwanag nila na si Charlotte ay isang tumakas na kriminal sa kanilang bansa at kailangan niyang ibigay ito, ngunit tumanggi si Alan dahil naniniwala siya sa pampang bago itapon. Matapos niyang palayasin silang lahat maliban sa isa, kinilala siya ng natitirang kabalyero bilang ang Panginoong demonyo na naninirahan sa kagubatan. Kinumpirma ito ni Alan na sinundan ng isa pang spell na nag-aalis ng kanilang mga alaala at nagpapadala sa kanila ng isang peking kwento kung paano nakatakas ang prinsesa. Dinala niya siya sa loob at habang naghahanda siya ng mga remedyo para sa kanya, nagtatanong siya kung makikipag-discord siya sa mod para mapunta dito. Nang magising si Charlotte, inalok siya nito ng mainit na inumin at hiniling sa kanya na ipaliwanag kung paano siya nakarating dito. Matapos marinig ang kanyang kwento, kinumpirma niya na siya nga ang babae mula sa pahayagan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay may kapangyarihang sabihin kung ang isang tao ay nagsisinungaling sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga mata at wala siyang nakikita kundi ang katotohanan sa kanya. Naging sanhi ito ng pagluha ni Charlotte at pagkatapos na aliwin siya, tinanong niya kung bakit siya ipinatapon mula sa kaharian. Ipinaliwanag niya kung paano siya nasa isang party kung saan tinawag siya ng kanyang fiancé prince na si Cecil at hinarap siya dahil sa pagiging twitched out. Pagkatapos ay inakusahan niya siya ng maraming bagay sa harap ng lahat, ngunit si Charlotte ay labis na nalilito na hindi siya makapag-react sa lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Bago niya ito maproseso, ang kanyang pakikipag-ugnayan ay nakansela at siya ay ipapadala sa bilangguan para sa kanyang mga krimen. Napagtanto ni Alan na si Cecil ay malamang na na-frame sa kanya para sa pagiging masama sa kama dahil ang iyong iba ay nagbigay sa kanya ng isang mas mahusay na sloppy toppy. Magalang na hiniling ni Charlotte sa kanya na huwag istorbohin ang kanyang sarili sa kanyang mga gawain, ngunit pinaalis siya ni Alan at tinanong kung magaling siyang maglinis. Kapag sinabi niyang oo, nasasabik si Alan at nagpasya na kunin siya bilang isang lied-in na kasambahay. Habang ipinapaliwanag niya na kakailanganin niyang lumuhad ng 3 beses sa isang araw para kumain, ipinaalala niya sa kanya na siya ay isang wanted na kriminal. Sinisira nito ang mga plano ni Alan na mamuhay ng isang liblib na buhay, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang pagtataksil sa nakaraan tulad niya. Ipinaliwanag niya kung paano siya nasa party ng isang adventurer at ni-raid ang isang templo na puno ng mga kayamanan kasama ang kanyang squad. Gayunpaman iniwan nila siya upang mamatay sa awa ng isang halimaw at si Charlotte ay naniniwala sa kanyang kwento ng walang anumang pag-aalinlangan na nagpaunawa sa kanya na siya ang perpektong kandidato upang bigyan siya ng kaluluwa, snatching sloppy top pies. Iginiit niya na mananatili siya, ngunit nang malumanay na tumanggi si Charlotte sa pag-aakalang magdudulot siya ng gulo sa kanya, ang tanga ay naglagay ng isang kamatayang sumpa sa kanyang sarili na hindi hanggat hindi niya hinahayaang tamaan ito mula sa likod.
Si Charlotte bilang isang inosenteng prinsesa ay nahulog sa kanyang mga kasinungalingan at pumayag na magtrabaho dito sa pag-aakalang ililigtas niya ang kanyang buhay. Nang maglaon pumasok siya sa damit ng kasambahay at ginawang malinis at maayos ang lugar na labis na ikinatuwa ni Alan. Nagulat siya nang makita ang isang marangal na babae na may mahusay na mga kasanayan sa bahay ngunit pagkatapos ay napagtanto na maaaring ito ay dahil siya ay tretuhin tulad ng isang utusan sa bahay. Pagkatapos ay tinanong ni Charlotte kung talagang kailangan niya ang kanyang tulong dahil maaari lang niyang linisin ang lahat gamit ang mahika ngunit tiniyak ni Alan sa kanya na walang kahit anong magic ang makakakuha sa kanya ng suporta sa bibig na kailangan niya. Dahil malinis ang lugar para sa araw sinabihan siya ni Alan na gawin ang anumang gusto niya hanggang sa hapunan at pumasok sa kanyang pag-aaral. Sinundan siya ni Charlotte at nabighani ngunit nang hilingin sa kanya ni Alan na mag-skedaddle dahil kailangan niyang magtrabaho medyo nalungkot siya. Pagkatapos niyang umalis napunta si Alan sa kanyang paboritong libangan at tanggihan ang lahat ng mga bagong teorya sa Magic Academy na kilala siya bilang Red Pen Devil. Pagkatapos ng mga oras ng trabaho nahuli niya si Charlotte na nagbibilang ng mga butil na parang pasyente sa pag-iisip ngunit alam niya na ang mga shotties na may ilang maluwag na tornilyo ay humihigpit sa kanilang pagkakahawak sa ibang lugar. Nang maglaon tinanong niya kung mayroon siyang anumang mga libangan ngunit ang tanging alam niya ay kung paano maging isang mabuting may bahay. Pagkatapos ay tinanong niya kung nag-e-enjoy ba siya sa paggawa ng kahit ano para lang malaman na sinigawan siya sa lahat ng ginawa niya kahit na tama ito. Ang kanyang pinakahuling magandang alaala para sa pagkuha ng mga prutas mula sa kanyang nakababatang kapatid na si Natalia na nag-alok sa kanya bilang pakikiramay matapos siyang bugbugin. Galit na galit si Alan dahil kahit ang mga virgin losers na tulad mo ay may mga magagandang sandali sa buhay at pagkatapos ay nariyan si Charlotte na hindi kailanman nagkaroon ng kasiyahan mula noong siya ay ipinanganak. Pagkatapos ay nagpasya siyang bigyan siya ng isang crash course at ibenta ang lahat ng kanyang mahiwagang kagamitan upang makakuha siya ng isang grupo ng mga bagay. Pagkatapos ay nagtanong siya sa kanya ng ilang higit pang mga katanungan at napagtanto na siya ay isang napaka-inosente na batang babae na hindi alam ang saya ng paglabag sa mga patakaran kaya kinuha niya ang kanyang sarili na gawing isang freaky blonde. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang hapagkainan nagsiwalat ng napakaraming bagay na hindi pa niya nararanasan noon at sinabihan siyang kumain ng kontento sa kanyang puso. Nag-aalala si Charlotte na nakakakita ng napakaraming beer at dessert ngunit alam ni Alan na itinuring siyang parang utusan at iginiit na kumakain siya ng cake. Nang tumanggi si Charlotte na pagtanto ni Alan na isa pa rin siyang lingkod sa puso at inutusan siyang subukan ang cake dahil siya na ang kanyang amo ngayon. Sumasang-ayon siyang kumain kung kumain si Alan kasama niya ngunit nang sabihin niyang hindi niya gusto ang mga bagay na ito na pagtanto niyang binili niya ang lahat ng bagay na ito para lamang sa kanya. Kapag tinanong niya kung bakit sinabi niyang ginawa niya ito para mapasaya siya na ikinamulan niya. Habang sinusubukan niya ang cake gustong-gusto niya ito kaya napaiyak siya at nagtatanong kung ang isang tulad niya ay karapat-dapat bang maging masaya. Tiniyak sa kanya ni Alan na simula pa lang ito at magiging OnlyFans model na siya sa oras na matapos siya sa pagbomba sa kanya. Pagkatapos ng isang taos-pusong sandali binigyan siya ni Alan ng mas maraming bagay na makakain at magalang niyang hiniling sa kanya na kumain kasama niya. Ipinaalala ni Alan sa kanya na hindi siya mahilig sa mga cake ngunit ang cute niyang tingnan hinihimok ang lalaki na subukan ito sa unang pagkakataon. Habang kumakain ang dalawa ng magkasama na pagtanto ni Alan na kailangan niyang yumuko para makayuko siya para sa kanya sa hapagkainan. Maya-maya bumalik siya sa kanyang silid upang pag-isipan ang lahat ng nangyari at nagpupuyat buong gabi upang ipakilala si Charlotte sa higit pang mga kasiyahan sa mundong ito kasama ang kanyang Excalibur. Kinabukasan nagising siya sa kanyang mesa at buong pagmamalaki na ipinakita ang malikot na listahan na kanyang pinagsama-sama para kay Charlotte. Gayunpaman ang listahan ay lumalabas na medyo pailay kaya nagpasya siyang itapon ito sa basurahan. Paglabas niya ng silid na abutan niya si Charlotte na may hawak na wallis at sinabi sa kanya na natulog siya sa pag-aaral maingat na itinatago ang katotohanan na nanatili siyang nakagawa ng malikot na listahan ni Santa para sa kanya. Gayunpaman nang mapansin ni Charlotte na mukhang pagod siya nagpasya si Alan na matulog at hiniling sa kanya na gisingin siya para sa tanghalian. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang kanyang ginagawa at nang sabihin ni Charlotte na plano niyang linisin ang pasukan hiniling niya sa kanya na magdahan-dahan. Malumanay na sinabi ni Charlotte na ginagawa niya ang lahat ng ito dahil siya ay nasa kanyang utang at dahil sa kanyang kagandahan gusto ni Alan na magsanay ng yoga pose sa kanya.
Nang malaman na sanay na si Charlotte sa paglilinis, naiinis si Alan dahil maraming katulong ang kanyang pamilya, ngunit napilitan siyang gumawa ng mga gawain dahil hindi siya nagustuhan ng mga ito. Nang makita ang galit sa kanyang mukha, natakot si Charlotte at lumabas ng silid. Iniwan si Alan na magtaka kung paanong hindi siya nagsasalita ng masama tungkol sa mga taong nanakit. Sa sandaling iyon, narinig ni Alan ang isang pamilyar na boses sa labas at galit na lumabas upang makita si Charlotte sa tabi ng isang babaeng Jacksepticeye. Sa sandaling malaman niyang si Charlotte ay isang bagong kasambahay, itinulak niya si Alan sa isang tabi at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Miecha, ang babaeng tagapaghatid ng sulat. Tinawag niya si Alan na demonyong Panginoon at biniro ang tungkol sa kanya na masyadong sira para kumuha ng katulong, at ipinaliwanag ni Alan kay Charlotte na ang Panginoon ng demonyo ay palayaw lamang niya. Nakilala ni Miecha ang mukha ni Charlotte mula sa mga pahayagan, ngunit bago siya matakpan ni Alan, nangako si Miecha na hindi siya mang-aasar dahil palaging nauuna ang customer. Nang maglaon, hiniling siya ni Alan na kumuha ng isang pakete sa tindahan ng mahika at sinabihan siyang dalhin ito ng maingat dahil mapanganib ito. Sinabi ni Miecha na ang kanyang potion ay nagbebenta ng malaki at hiniling sa kanya na lumipat sa lungsod kung saan mas madaling kumita ng pera, ngunit si Alan ay isang malungkot na birhen tulad mo na mas gusto ang kanyang lalaking kuweba. Pagkatapos ay idinagdag ni Miecha na mayroon siyang nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha, kaya naman tinawag siya ng mga tao na Panginoon ng demonyo na nag-flashback. Isang beses 3 bata ang gumagala sa kagubatan na naghahanap ng ilang multo nang magpakita siya na may dalang lampara at hindi sinasadyang natakot sila sa kanyang masamang tingin. Mula noong araw na iyon, ang mga bata ay pumupunta sa kagubatan bilang isang pagsubok ng lakas ng loob na iniisip na siya ang Panginoon ng demonyo, samantalang ang totoo ay isa lamang siyang malungkot na mangkukulam na nagugutom sa ilang pusa. Pagbabago ng paksa, tinanong ni Alan si Miecha kung maaari siyang maghatid ng mga bagay maliban sa mail, at inilabas niya ang isang katalogo ng lahat ng bagay na ginagalaw ng kanyang kumpanya. Pagkatapos tingnan, hiniling niya kay Charlotte na gumawa ng isang listahan ng anumang kailangan niya mula rito upang makapag-order siya para sa kanya. Masaya siyang nagbabasa ng libro at nag-order, ngunit nang nangako siyang babayaran siya, mariing sinabi sa kanya ni Alan na itago ang pera at sa halip ay lumuhad siya. Pumasok si Miecha at pinayuhan si Charlotte na itago si Alan, ngunit sinabi niyang nasa utang siya nito at gagawin ang lahat para mabayaran siya. Habang binabato niya si Alan ng ilang suntok para turuan si Charlotte, biglang nag-smirk ang lalaki at nakakuha ng bagong ideya kung paano gagawing makulit na Amerikano si Charlotte. Kinabukasan, bumalik si Miecha, dala ang pakete ni Charlotte, at napagtanto ni Alan na siya ay lubos na nakadikit sa kanya. Pagkatapos ay inihatid niya ang bagay na iniutos ni Alan at tinanong kung ano ang plano niyang gawin dito. Sinabi sa kanya ni Alan na para kay Charlotte ito, at sinabi ni Miecha na makatuwiran ito dahil mas aktibo siya kaysa sa kanya. Habang iniisip ni Charlotte kung ano ang kanilang pinag-uusapan, pinitik ni Alan ang kanyang mga daliri at ipinakita ang isang punching bag. Ipinaliwanag ni Miecha na ito ay mga kagamitang pang-sports na ginagamit sa pagsasanay ng boxing, na nagtatanong kay Charlotte kung bakit kailangan niya itong gamitin sa unang lugar. Sinabi ni Alan na ito ang malikot na bagay sa araw na ito, at si Miecha ay nagsimulang namumula sa pag-aakalang sila ay nakakabasag din ng mga kama. Pagkatapos, hiniling ni Alan kay Charlotte na isipin ang mukha ni Cecil sa punching bag at hinampas ito ng malakas hanggat gusto niya. Kapag nag-aalangan siya, tinuturuan siya nito na habang ang pagiging matyaga ay okay, mahalaga din na ilabas ang galit. Patuloy niyang hinihimok si Charlotte na palayain ang sarili, ngunit sinabi niyang wala siyang anumang galit sa simula. Kahit na pagkatapos niyang ipaalala sa kanya ang mga kakilakilabot na bagay na ginawa sa kanya, si Charlotte ay ngumiti at tumugon na ang prinsipe ay may dahilan kung bakit siya pinalayas. Sa kabaligtaran, nagpapasalamat siya sa kanyang pamilya sa pagpapalaki sa kanya at naniniwalang hindi patas para kay Cecil na maging engaged sa kanya. Napagtanto ni Alan na ang problema ay nag-ugat sa kaibuturan ng kanyang puso at ang kanyang plano sa pagbibigay sa kanya ng hustisya ay hindi magiging kasing dali ng kanyang inaakala. Napansin ni Alan na natutunan ni Charlotte na pigilan ang kanyang damdamin, at kahit naparusahan ang mga kontrabida, sisisihin na lang niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay napansin ni Miecha ang pag-aalala sa kanyang mukha at hiniling kay Alan na hayaan muna si Charlotte dahil ito ay masyadong mabilis para sa kanyang kaginhawaan. Sumang-ayon si Alan, ngunit sa halip na iwan siya, hiniling niya kay Charlotte na hampasin siya sa halip na nagpanik sa kanya. Umatras si Charlotte, sinabing marami na siyang nagawa para sa kanya at dapat niyang hayaan siyang matamaan ito sa halip na kabaligtaran.
Gayunpaman hindi nakikinig si Alan at gumamit siya ng spell para pilitin siyang suntukin ang kanyang mukha na nagpapawala sa kanyang isip. Ipinaliwanag ni Alan na ito ay kanyang sariling kagagawan at pagkatapos ay ipinangako na hindi niya ito pababayaan kahit gaano pa siya kahirap magbigay ng mga palpak na top pies. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na isa na siyang malayang babae at nagalit si Charlotte dahil maaari niyang sabihin sa kanya ang lahat ng ito nang hindi siya sinuntok sa mukha. Kapag nakikita siyang ganito napagtanto niya na maaari pa ring magpakita ng galit si Charlotte sa gusto niya kaya pinagaling niya ang kanyang mga sugat para gumaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman sinimulan siyang pag-alitan ni Charlotte dahil nasasaktan pa rin siya dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Pagkatapos ay hiniling niya kay Alan na huwag na ulit gumawa ng ganoon at mabilis na tinanggal ni Alan ang gwante sa kanyang kamay. Nangako si Charlotte na magsisimula siyang mamuhay ng mas malaya mula ngayon kahit na magtatagal siya para masanay sa kanyang bagong buhay. Nang makita silang nagbahagi ng sandali naging sobrang saya ni Maitreya at sinimulan silang ipadala. Pagkatapos ay hiniling niya kay Alan na patuloy na gamitin ang kanyang mga serbisyo dahil maaaring kailanganin niya ang isang double bed at isang baby cart sa lalong madaling panahon ngunit wala ni isa sa kanila ang makakaintindi sa ibig niyang sabihin. Samantala sa wakas ay nahanap ng isang misteryosong babae ang mansyon ni Alan at nagpaplanong bisitahin siya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan tinanong ni Alan si Charlotte kung gusto niya ng tsaa o kape ngunit ang talagang gusto niya ay ang pagbomba sa umaga. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Alan kung ano ang mayroon siya at galit na galit siyang humingi ng isang tasa ng tsaa. Pagkatapos ay inamin niya na ang pagtaka sa bilangguan ang una niyang ginawa sa kanyang sarili at ang paghingi ng tsaa ang pangalawa at huli. Natutuwa si Alan na makita siyang umuunlad at sinabihan siyang humingi ng anumang kailangan dahil hindi siya tatanggi sa pagtanggal ng bar sa kanyang mga tubo. Sa sandaling iyon ang batang babae mula kanina ay tumalon sa bintana at tinanong ni Alan kung paano niya ito natagpuan. Sinabi niya na pinaliit niya ang kanyang paghahanap sa rehiyong ito mula sa pollen ng kanyang mga sulat at pagkatapos ay nagtanong sa mga lokal para sa mga direksyon. Tinanong ni Charlotte si Alan kung sino ang babaeng ito at nag-teleport siya sa tabi niya ipinakilala ang sarili bilang si Iroka isang apprentice sorcery engineer at ang nakababatang kapatid na babae ni Alan. Pagkatapos ay ibinunyag ni Alan na siya talaga ang kanyang kapatid na babae na nakastock in the washing machine stepsister dahil nawalan siya ng mga magulang noong bata pa siya at kinuha siya ng pamilya ni Iroka. Pagkatapos ay tinanong ni Iroka si Alan kung ang blonde na ito ay kanyang kaibigan na may mga benepisyo ngunit pareho nilang tinanggihan ito ng sabay-sabay. Sinabi ni Alan na dapat ay naiinis si Charlotte na ipadala sa isang mabahong talunan tulad niya ngunit galit na galit niyang sinabi na wala siyang pakialam hanggat siya ay nag-iimpake ng higit sa 6 na pulgada. Hiniling ni Iroka sa kanila na sabihin sa kanya ang totoo at sinabi ni Alan sa kanya na siya ay isang tumakas na kriminal mula sa isang kalapit na bansa. Nag-aalangan si Charlotte na mailabas ang kanyang sikreto ngunit tiniyak ni Alan sa kanyang Iroka na may paraan upang malaman ito sa kanyang sarili kaya pinakamahusay na sabihin sa kanya ang totoo. Matapos niyang malaman ang buong pagsubok tinawag siya ni Iroka na isang hanggal na tanga. Masama ang loob niya para kay Charlotte dahil pinapagawa siya ni Alan ng mga kalokohan sa halip na bigyan siya ng backshot. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanya at sinabing malinis si Charlotte sa kabila ng kanyang kaina-hinalang background dahil may kakayahan si Alan na sumingot ng masasamang tao at hindi siya nakatanggap ng anumang bad vibes mula sa kanya. Ibinunyag niya na una siyang nagpunta rito upang iuwi siya ngunit ngayon ay mananatili rin siya rito at aalagaan si Charlotte. Nagsisimula ito ng kompetisyon sa pagitan ng magkapatid kung sino ang maaaring magturo sa kanya na maging isang makulit na babae at si Charlotte ay natigil sa gitna nito. Nang maglaon gumamit si Alan ng mahika para maging morena siya para hindi siya makilala ng mga tao sa lungsod. Gayunpaman hinihiling niya na alisin nila ang spell sa sandaling bumalik sila dahil ang blonde ay nababagay sa kanya ang pinakamahusay na nagpapapula sa kanya. Iniisip ni Iroka na sinusubukan ng kanyang kapatid na magalit sa kanyang wili at kinaladkad si Charlotte palayo bago siya sumubok ng anumang nakakatawa. Dinala niya siya sa isang butik para subukan ang iba't ibang damit at nag-aalangan si Alan na sumama sa kanila dahil kailangan niyang manatili para sa kompetisyon. Naalala niya ang kanyang pagkabata nang hamanin siya ni Iroka sa isang chess match at kahit ilang beses siyang natalo hindi siya susuko. Iniisip niya kung ito ba ang pagtatangka ni Iroka na mapalapit sa kanya ngunit nabalik siya sa realidad nang ipakita sa kanya ni Charlotte ang kanyang bagong damit.
Namumula si Alan at nagkomento na medyo maikli lang ito ngunit nang makita niyang nakatitig siya sa makinis niyang Twin Tower sinuntok niya ang sarili sa puso para tumigil siya sa pagtibok ng napakabilis. Pagkatapos umalis ni Charlotte upang subukan ang isa pang damit hiniling ni Alan kay Iroka na ibigay sa kanya ang kasalukuyang estado ng kaharian ng Nero. Sinabi ni Iroka na titingnan din niya ang prinsipe ngunit sinabi ni Alan sa kanya na hayaan ito sa ngayon dahil gusto niyang parusahan ang mga nanakit kay Charlotte at hindi na makapagpigil. Nakakatuwa si Iroka kung gaano ka-invested si Alan sa bagay na ito ngunit bago sila makapag-usap pa hiniling ni Charlotte kay Iroka na tulungan siyang aifasan ang pagkakahawak sa kanyang likod. Pagkatapos ay lumabas si Charlotte na mukhang isang masarap na piraso ng karne at nang sabihin ni Alan na ito ay masyadong nagsisiwalat sinagot ni Iroka na ang mga babae ay kailangang maging agresibo upang ipakita ang pangangibabaw. Pagkatapos ay pinatalikod niya si Charlotte at ipinakita kay Alan ang kanyang likod na puno ng mga peklat mula sa pang-aabusong dinana sa kanya. Pareho silang kumilos na parang wala silang nakita at nagdeklara ng hindi sinabing kasunduan na kailangang maparusahan ang mga taong gumawa nito kay Charlotte. Palihim na ginamit ni Alan ang kanyang healing magic para mawala ang mga peklat dahil alam niyang hindi alam ni Charlotte na mayroon siya nito. Pagkatapos ay sinabi ni Alan kay Iroka na tulungan siyang alagaan ang bagay at itago ang katotohanan kay Charlotte sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng isang peking kwento tungkol sa mga might. Sa pagpapalit ng mga paksa hiniling ni Iroka kay Alan na pumili ng damit para kay Charlotte at ang lalaki ay pumili ng isa ng random dahil siya ay masyadong kinakabahan. Gayunpaman ang damit na iyon ay lumalabas na kung ano ang isinusuot ng iyong ina sa club na ginagawa silang namumula. Pagkatapos ay nagpasya si Alan na ang pinakamahusay na paraan upang maging malikot si Charlotte ay hayaan siyang bumili ng kahit anong gusto niya nang walang anumang paghihigpit ngunit lahat ng pipiliin niya ay lumabas na pangit o paylay. Sa huli bumili sila ng maraming bagay para kay Charlotte ngunit hindi siya masyadong masaya dahil nasayang lang ang pera nila sa kanya. Gayunpaman nang sabihin ni Alan na ang lahat ay mukhang maganda sa kanya nagsimulang mamula si Charlotte na ikinalito ni Alan. Pagkatapos ay nagkomento si Iroka na lahat ng binili niya ay paylay na nagsimula ng isa pang mainit na pagtatalo sa pagitan nila. Pumasok si Charlotte at hiniling sa kanila na manatiling kalmado at sinabi nila sa kanya na huwag mag-alala dahil ito ay karaniwang martes para sa kanila. Pagkatapos ay napagtanto ni Alan na sa katunayan siya ay sumisipsip pagdating sa pamimili ngunit dahil kailangan niyang manalo para sa kanyang kakakuhan ipinagpatuloy niya ang pamimili hanggang sa gabi. Sa daan nakita ni Iroka ang isang lalaki sa isang mahiwagang wheelchair at iginuhit sa kanya na parang bakal sa isang magnet kaya ginamit ni Alan ang pagkakataong ito para makawala kasama si Charlotte. Dinala niya siya sa isang stall ng mag-aalahas kung saan bumili siya ng hairpin na tumutugma sa kulay ng mata ni Charlotte. Humingi ang ginang ng tindahan ng pilak na barya para dito ngunit binigyan siya ni Alan ng gintong barya umaasang hahayaan siyang magtap kung hindi si Charlotte. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa buhok ni Charlotte na naging dahilan upang magbahagi sila ng isang magandang sandali. Maya-maya lang may mga tawag na nakabangga kay Charlotte at sinimulan siyang pag-alitan dahil sa walang ingat na paglalakad. Si Alan ay gagawin silang alabok ngunit pagkatapos ay naalala ni Charlotte na sinabi sa kanya na ang pakikipag-away ay masama na nag-udyok sa kanya na humingi ng tawad. Gayunpaman hinihiling ng isa sa mga lalaki na hayaan silang sampilan ang kitty ni Charlotte para sa gabi at tumugon si Alan sa pamamagitan ng pagsira ng kanyang mga daliri. Inilabas ng isa ang kanyang espada at sinubukang himayin si Alan ngunit madaling natalo siya ni Alan at nangakong tatapusin siya kung titingnan pa niya si Charlotte. Nagtipon ng mga tao sa paligid at nagsimulang magsaya para kay Alan dahil sa pagiging isang mega simp ngunit humingi ng paumanhin si Alan kay Charlotte para muling magsimula ng away. Gayunpaman dahan daw ang hinawakan ni Charlotte ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na ito ay oak dahil ginawa lamang niya ito upang protektahan siya. Habang nagsasaluhan sila nanunood si Iroka mula sa karamihan at inamin na natalo siya sa kompetisyon kay Alan. Sa sandaling iyon lumitaw ang isang higanteng mech sa likuran nila at tinanong si Alan kung siya ang naglabas ng kanyang mga tauhan. Kumpiyansa na nilapitan ni Alan ang lalaki at tinanong kung siya si Megadeth. Nang magbigay ng malamig na sagot ang robot sigurado si Alan na siya si Megadeth at sinimulang tapik ang kanyang ulo na ikinairitan niya. Nang indayog niya ito napagtanto ni Alan na hindi siya naaalala ni Megadeth ngunit nang sabihin niya sa kanya kung sino siya lumuhad si Megadeth at humingi ng tawad sa kanyang inasal. Nang ang mga tauhan ni Megadeth ang nag-provoke sa kanya pinasara niya silang lahat na ikinalito ni Charlotte.
Lumilitaw si Iruka at sinabi sa kanya na ang kanilang ama ay ang tagapangulo ng pinakamalaking mahiwagang akademya sa bansa at si Alan ang pinakabatang nagtapos mula sa institute. Pagkatapos makapagtapos naging guro siya sa akademya kung saan nakuha niya ang kanyang palayaw na dakilang Demon Lord. Si Alan ay tinamaan ng isang alon ng nostalgia ngunit pagkatapos ay hiniling kay Megat na itaas ang kanyang ulo dahil hindi siya nagdulot ng anumang gulo sa kanya. Gayunpaman nagdulot nga siya ng kaguluhan sa kanyang kasamang si Charlotte ngunit napag-isipan niya kung ano ang relasyon niya sa nasabing babae. Iniisip niya kung katulong lang ba si Charlotte pangalawang kapatid na babae o di kaya isang taong makakapagbigay sa kanya ng mga palpak na nakakaakit ng kaluluwa. Kahit ano pa siya siguradong mahalaga siya kay Alan. Pagkalipas ng ilang araw nakita ni na Mayaka at Iroka si Alan sa isang madilim na mood at pareho silang nalilito kung bakit siya mukhang down. Nang mabaigo siyang sumagot ipinapalagay ni Iroka na dapat tumanggi si Charlotte na sampelan niya ang kanyang pusa at tama ang hula niya sa pera. Tinanong nila kung nag-away ba sila ni Charlotte pero sabi ni Alan na mas komplikado ito kaysa doon. Noong nakaraang gabi sinabi ni Alan kay Charlotte na bibigyan niya siya ng sahod para sa kanyang trabaho ngunit naisip niyang hindi siya sapat para mabayaran. Sinabi sa kanya ni Alan na ang kanyang bahay ay nasa mas mabuting kalagayan mula nang siya ay sumali at hinimok siya na tanggapin ang bayad. Pagkatapos ay pinayuhan niya siya na gastusin ang perang iyon sa kanyang sarili at nag-aalangan na sinabi ni Charlotte na gusto niyang pumunta sa bayan ng mag-isa. Ngayon si Alan ay napadpad dito mag-isa at iniisip kung ito ay dahil maaari siyang mahuli muli. Nagulat si Iroka dahil kadalasan ay napaka-considerate ni Charlotte sa nararamdaman ni Alan ngunit ang aksyon niyang ito ay nagdulot ng pagkabalisa sa lalaki. Ipinahayag ni Alan na binawi kaagad ni Charlotte ang kanyang kahilingan ngunit hindi niya ito nakitang malungkot at pinahintulutan siyang magbalat kayo. Nag-aalala si Alan sa kanyang kaligtasan ngunit nagmumungkahi si Iroka ng madaling solusyon sa kanyang problema. Habang dumating si Charlotte sa bayan ini-stalk siya ng tatlo mula sa malayo at ipinagmamalaki ni Alan na makita siya gamit ang mapa tulad ng itinuro niya sa kanya. Nagtanong si Iroka kung bakit gusto niyang pumunta sa bayan sa unang lugar at sinabi ni Alan na kailangan niyang bumili ng isang bagay. Sinubukan ni Alan na tanungin siya kung ano ang kailangan niya ngunit tumanggi si Charlotte na sabihin sa kanya. Gayunpaman lalo nitong ikinatuwa si Alan dahil si Charlotte ay naglilihim na ngayon at nagiging mas freaky araw-araw. Sa sandaling iyon napagtanto ng grupo na si Charlotte ay medyo naliligaw at patungo sa distrito ng Mir na hindi masyadong ligtas. Ipinaliwanag ni Maicha na isang grupo na nagngangalang Serpent Phone ang kumokontrol sa lugar at ang kanilang pinuno na si Gro ay isang Viper Charmer. Iminumungkahi ni Iroka na makialam sila bago magkaroon ng problema si Charlotte ngunit ayaw ni Alan na makialam sa kanyang unang pakikipagsapalaran. Pagkatapos ay naalala niya na kailangan niyang gawin at iniwan si Alan at ang mga batang babae na nagmamalasakit. Patuloy na sinusundan ni Iroka at Maicha si Charlotte sa distrito ng Mir at hindi nagtagal na papaligiran siya ng 12-12 ng mga miyembro ng gang. Nag-aalala si Iroka para sa kanyang kaligtasan at sinubukang makialam ngunit malugod na tinanggap ni Gro at ng mga miyembro si Charlotte na pinasalamatan siya sa pagpunta sa kanilang mababang tahanan. Habang inuulanan nila siya ng confetti parehong nalilito sina Iroka at Maicha kung bakit sila mabait sa kanya. Sa sandaling iyon lumitaw si Alan at ipinahayag na natakot siya kay Gro at sa kanyang mga tauhan ng maaga na pinipilit silang maglaro ng mabuti kay Charlotte pagdating niya. Sa sandaling iyon napansin ni Charlotte na lahat sila ay medyo matalo at binibigyan sila ng isang mahiwagang potion upang pagalingin ang kanilang mga pinsala. Ang kanyang kabaitan ay sumasalamin sa mga lalaki kaya't sila ay napaiyak at nangakong magiging mas mabuting tao mula ngayon. Habang nakaluhod silang lahat namamangha si Alan natutuwa sa kakayahang kumita ng tiwala ng mga tao. Pagkatapos ay tinanong ni Gro kung paano siya kamag-anak ng Panginoong Demonyo at kapag tinanong niya kung sila ay kanyang mga kaibigan sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na itikom ang kanilang mga bibig o bibigyan din sila ni Alan ng isang round. Naiwan si Charlotte na magtaka kung paano siya nauugnay kay Alan at sinabi sa mga lalaki na binigyan siya ni Alan ng tirahan dahil wala siyang bahay. Habang iniisip iyon sinabi niyang si Alan ang kanyang Panginoon na nakakadurog sa kanyang puso dahil parang immoral ito. Nagtataka ang mga goons kung nalinlang ba siya sa pagsilbi sa kahabag-habag na tanga at tinanong siya kung kailangan niyang palayain mula sa kanyang mga tanikala. Napagtanto ni Alan na ang kanyang reputasyon bilang isang demonyong Panginoon ay nakakatakot kahit na ang mga thugs habang si Charlotte ay naging isang mabait na diyosa sa kaibahan.
Nagsimula siyang maniwala na napakabuti nito para sa kanya ngunit mahinahong sinabi ni Charlotte sa mga magnanakaw na si Alan ay isang maginoo at tiyak na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na tinuturuan siya ni Alan ng lahat ng uri ng mga malikot na bagay na nagpapaisip sa kanilang lahat na pinapabilis niya ang lahat ng mga posisyon sa taya kasama niya. Habang nakatayo sila roon na may mga blankong ekspresyon walang isip na sinabi ni Charlotte na gumawa sila ni Alan ng mga malikot na bagay sa buong magdamag na lalong sumisira sa kanyang reputasyon. Sa totoo lang nagpuyat sila ni Alan magdamag sa paglalaro ng mga video game at kumakain ng merienda ngunit pinapatunog niya na parang pupunta sila sa bayan. Pagkatapos niyang umalis ang squad ay narelieve na siya ay nakarating dito ngunit nang sabihin ni Iroka na may ilang iba pang mapanganib na mga partido dito sinabihan siya ni Alan na huwag mag-alala dahil haharapin niya ang lahat ng ito. Ang tatlo sa kanila ay lumibot sa distrito upang labanan ang lahat ng mga gang at gawing ligtas at maayos ang lugar para kay Charlotte. Sinabi ni Iroka kay Alan na mag-skedaddle dahil ligtas na ang lahat at ayaw ni Charlotte na malaman niya kung ano ang binibili niya. Nagboluntaryo si Mayaka na alagaan siya at nag-aalangan na hinayaan sila ni Alan. Sa gabi naghihintay sina Iroka at Alan sa labas ng isang bar at bumalik si Mayaka na may balita na tapos na si Charlotte sa kanyang pamimili. Sinabi pa niya sa kanya na si Charlotte ay nakabangga sa isa sa kanyang mga kaibigan sa daan at ngayon ay ligtas na. Pagkatapos ay bumulong si Alan sa kanyang tainga at tinanong kung ano ang binili ni Charlotte ngunit matapat na sinabi ni Mayaka na hindi niya ito nakita. Sa sandaling iyon si Charlotte mismo ay nagpakita at masayang nakasama sila. Pagkatapos ay ibinunyag niya na pinag-uusapan ng lahat sa kalye si Alan at kung paano niya ginawang ligtas ang mga kalsada sa pamamagitan ng pagpapaalis sa mga tulisan. Napagtanto ni Alan na ginawa niya ito para lamang kay Charlotte ngunit ang kanyang mga aksyon ay hindi sinasadya na ginawa siyang bayani ng bayang ito. Ang kakilala ni Charlotte ay nagpapasalamat sa kanya para sa lahat at sinabi sa kanya na siya ay pinalad sa kanyang napiling kasintahan. Pagkaalis niya parehong namumula sina Alan at Charlotte at nag-aalangan na nagtanong si Alan kung kumusta ang araw niya para ilihis ang paksa. Tuwang-tuwang sinabi sa kanya ni Charlotte ang kanyang binili at naglabas ng dalawang regalo para kina Iroka at Mayaka. Habang sinisiksik nila siya sa pinanibik si Alan ay nakatayo doon na nalulungkot at nagseselos dahil wala siyang nakuha sa kanya. Ipinakita ni Iroka at Mayaka ang kanilang pasang plushie at isang bagong sombrero at mahigpit na tinanong siya ni Alan kung mayroon din siyang nakuha. Sinabi ni Charlotte na tumingin siya sa maraming bagay upang makahanap ng isang bagay na magpapasaya sa kanya ngunit sa huli ay sumuko siya dahil wala siyang ideya kung ano ang nagustuhan niya maliban sa mga busty goth girls. Sinabi ni Alan na magiging masaya siya sa anumang bagay kaya nag-aalok si Charlotte na ayusin ang kanyang robe habang sinasabi niya ang higit pa tungkol sa kanyang sarili upang malaman niya kung ano ang gusto niya. Nang marinig ito nagsimulang makakita si Alan ng mga paru-paro at nagsimulang makaramdam ng mainit na sensasyon sa kanyang puso. Sa gabi ibinalik ni Charlotte ang aklat na ipinahiram niya kay Alan at ibinunyag nito na nagturo ito sa kanya ng maraming bagay tungkol sa rehiyon. Pagkatapos ay tinanong ni Alan kung gusto niyang tingnan ang anumang bahagi mula sa libro ngunit nag-aalangan si Charlotte na malaman na isasama niya siya sa isang paglalakbay kahit na may utang na siya sa kanya. Sinabi pa niya na mas gusto niyang gugulin ang karamihan ng kanyang oras kasama ko siya sa mansyon at hindi siya dapat gumawa ng malikot na madalas kung hindi siya ay maging isang masamang babae. Si Alan ay walang intensyon na sirain siya at gusto lamang niyang maranasan ang kagalakan na masagasaan ng isang BBC kaya't pinilit niyang maglakbay sila bukas ng umaga. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa baba at tinanong kung saan niya gustong pumunta ngunit nang hindi siya sumagot ay napagdesisyonan niya na maglagay ng isa pang silid kung saan ang aking sarili ay napagpasyahan na maglagay ng isa pang kamatayan. 3 oras na biyahe iyon mula sa kanyang mansyon si Charlotte ay nabighani nang makita ang kapatagan na nagpapaliwanag na ang lahat ng nakita niya ay mga bundok pabalik sa pinakamalapit na kaharian. Pagkatapos ay pinakiusapan siya ni Alan na magpahinga dahil ito ay isang rural na lugar at ang kanyang mga pinaghahanap na poster ay hindi pa nakarating dito Charlotte. Pagkatapos ay nagtanong kung bakit hindi siya pumili ng isang roka para sa paglalakbay at sumagot si Alan. Ito ay dahil kailangan niyang patakbuhin ang ilang mga gawain lingid sa kanyang kaalaman ng isang roka at ako ay sinusundan ni Aja ang kanilang kariton na nakabalat kayo.
Tuwang-tuwa na makitang ini-swipe ni Alan ang V-card ni Charlotte, pareho silang umaasam na makita silang bumuo ng kanilang relasyon at napunta pa nga hanggang sa magbayad para sa paglalakbay gamit ang kanilang sariling pera. Nang dumaan sila sa isang inn at ipinakita ni Charlotte kay Alan na nasa sabik si Alan sa rehiyon ayon sa pinakasikat na guide. Ang hotel at nang kinakabahang sabihin ni Charlotte na oo, agad siyang tinawag niya para sa pagsisinungaling. Sinimulan ni Alan ang pagbabasa ng libro upang mahanap ang isang bagay na gusto ni Charlotte. Inagaw niya ito at inamin na inaabangan niya ang mainit na bukal kahit na medyo nakakahiya ito para sa kanya. Naniniwala siya na tatawanan siya ni Alan dahil sa mga kahilingan ng bata, ngunit inilapit siya ni Alan sa kanyang mukha at siniguro niya na ang lahat ng mga ito ay darating sa kanya at sinisiguro niya na ang lahat ng mga ito ay nagdudulot sa kanya ng kasiyahan sa kanya nang hindi siya natutuwa. Sa resort sinalubong sila ng receptionist na gumagabay sa kanila sa hot spring at napagkamalan silang bagong mag-asawa na nagdiriwang ng kanilang honeymoon. Nagdulot ito ng panik sa pagitan ng dalawa at nang tanungin ni Alan kung paano niya narating ang conclusion na ito, sinabi ng receptionist na para sa mga mag-asawa ang trip package nila. Napagtanto ni Alan na bahagi ito ng plano ni Mia Cho na hindi alam na patuloy silang binabantayan ni Iruka. Pagkatapos ay hiniling ng receptionist kay Alan na kunin ang plano dahil ito ang kanilang pinakamahal at maluho at ang lalaki ay nag-aalangan na sumang-ayon dito. Si Iruka ay nasa sabik na makita silang lahat na umiinom sa iisang baso, ngunit si Alan ay naubos ang kabuuan nito ng mag-isa. Dinala sila sa pasilidad ng hot spring at pinayuhan sila ng receptionist na piliin ang open-air bath. Sumasang-ayon si Alan sa kanya dahil ito ay mapipigilan siya sa pagtitig sa pabrika ni Charlotte, ngunit ang gulat ay napukaw habang dinadala niya si Charlotte upang ihagis ang kanyang damit sa tabi ng pool at pagkatapos ay maghintay siya ng isang swimsuit sa tabi ng pool. Si Charlotte na naka-swimsuit, pumayag siyang pigilan ang kanyang puso gamit ang magic kung hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, ngunit nang dumating si Charlotte na mukhang full course na pagkain, huminto ang puso niya nang hindi gumagamit ng anumang mahika. Naniniwala siyang hindi ito maganda sa kanya, ngunit pinandilatan ni Alan ang mga melon at tiniyak sa kanya na mas maganda siya ngayon. Pagkatapos ng isang awkward na sandali, kinaladkad siya ni Alan sa tubig para matapos lang ang mga laro nila sa loob ng isang mainit na araw. Nanunood ng paglubog ng araw sa Tagsibol si Iruka at May Aja ay nanunood mula sa malayo na natutuwa na ang kanilang plano upang makakuha ng isang shotty Alan ay magiging maayos. Habang nag-e-enjoy si Charlotte sa kanyang oras, ay hiniling ni Alan sa receptionist na magdala ng ice cream para makakain sila nito sa tubig at maging mas malikot. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang magic spell upang matiyak na hindi ito matutunaw at mahal ni Charlotte ang bawat kagat nito ng kaunti, habang si Iruka ay nakikita ang kanyang kapatid na lalaki. Naabala kapag ang lahat sa hot spring ay nagsimulang umorder ng ice cream mula sa receptionist. Pagkatapos lamang ay hiniling ng isang ama kay Alan na lagyan din ng spell ang kanyang ice cream para masiyahan ang kanyang anak at nagpasya si Alan na tulungan silang lahat dahil maganda ang kanyang kalooban. Nang maglaon ay pinasalamatan ng receptionist si Alan para sa tulong na nagsasabi na marami silang nabili na ice cream. Lahat salamat sa kanya upang ibalik ang pabor kay Alan. Kung maaari ay ibibigay niya ang pabor sa kanilang pamamasyal kung maaari. Anumang rekomendasyon at iminumungkahi niyang bisitahin nila ang Fenrir's ay marangal at mapayapang mahiwagang nilalang na nagdudulot ng swerte sa sinumang makakakita sa kanila. Gayunpaman, dahil ang Fenrirs ay nasa panahon ng panganganak at bihirang pumunta sa mga bundok, pinayuhan niya sila na pumunta sa zone na nagpapasigla kay Charlotte. Sa gabi habang sila ay patungo sa kanilang kwarto, nakita nila ang silid na pinalamutian para sa ilang kasyahanan. Nagpapanik sa kanila na hindi nila alam ang lahat ay inayos ni Iruka at May Aja na umaasa na si Alan ay sa wakas ay magkakaroon ng pagkakataon na masira ang kanyang selyo. Samantalang sina Alan at Charlotte ay naghanda sa pagtulog habang inaalala ang receptionist na sinabi sa kanila na ito ay may isang mahiwagang kristal na hinahayaan silang magkaroon ng anumang panaginip na gusto nila. Habang sila ay nakahiga, tinanong ni Alan si Charlotte kung anong panaginip ang gusto niyang makita at sinabi niya na gusto niyang makita ang kanyang ina, na gusto niyang makita ang problema. Gumamit si Alan ng isang light hypnotic spell para makatulog siya at pagkatapos suriin ang kanyang pulso at pattern ng paghinga, gumamit siya ng mas malakas na spell para mahiga ang sarili. Kinabukasan nagising siya at nakita si Charlotte na lumuluha ang mga mata na nagpapaliwanag na nakita niya ang kanyang ina sa panaginip. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa panaginip din pala si Alan at nakita niya itong nagkukwento sa kanyang ina tungkol sa kanya.
Kinabukasan binisita nila ang zoo kung saan marami silang nakikitang mahiwagang nilalang ngunit naninigas si Charlotte dahil ayaw niyang kaladkarin si Alan sa kanyang makasariling hiling. Tiniyak ni Alan sa kanya na ayos lang at tinanong niya kung ano ang gusto niyang gawin at nag-aalangan na tumuro si Charlotte sa petting zoo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magtanong ng anumang nais niya ngunit nang mag-alinlangan si Charlotte muli siyang nagkunwaring naglalagay ng sumpa sa kamatayan sa kanyang puso. Pagkatapos ng kanyang overacting si Charlotte ay nakakuha ng 2 pares ng mga tainga ng pusa at hiniling kay Alan na magsuot ng isa sa kanya. Habang binibili niya ang peras isang grupo ng mga mahiwagang nilalang ang nagbabantay sa kanya at ang kanilang pinunong isang hell capybara ay handang labanan siya gamit ang kanyang pakete ng Fenrir. Nang maglaon nakita ni Alan ang isang poster tungkol sa capybara at naalala niyang maaari nilang eye-level ang isang bundok kung sila ay gutom. Si Charlotte sa kabilang banda ay nagsimulang umiyak dahil nakita niya ang kanilang bilog at malambot na presensya na medyo nakakaakit. Nagpapasalamat siya kay Alan sa pagpapaalam sa kanya na maranasan ang mga bagay na hindi pa niya nararanasan noon ngunit ipinaalala ni Alan sa kanya na wala pa siyang nalalamang. Pinunasan ni Alan ang kanyang mga luha at dinala siya sa loob kung saan kinausap niya ang mga kuneho gamit ang kanilang wika at hiniling na makipaglaro kay Charlotte kapalit ng pagkain. Gayunpaman nang ibaling niya ang kanyang atensyon kay Charlotte laking gulat niya nang makita niya na halos lahat ng mahiwagang nilalang sa zoo ay kaibigan na niya. Kahit na siya ay lumayo ang mga hayop ay patuloy na nagmamahal sa kanya mula sa malayo at galit na sinabi kay Alan na huwag siyang saktan o hahabulin nila siya. Inaalala kung paano napaliligiran ng mga hayop si Charlotte noong una niya itong matagpuan ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa iba't ibang mahiwagang kaugnayan sa mundo at naniniwala siyang isa siyang beast tamer. Sa paghusga sa kung paano niya madaling makipagkaibigan sa mga hayop nang walang anumang pagsasanay malaki ang posibilidad na taglay niya ang gayong mga kapangyarihan. Bago pa nila ito mapag-usapan pa tumakbo ang babaeng zookeeper at hiniling kay Alan na tulungan siya. Dinala niya siya sa simboryo kung saan maraming mga tauhan ang nagbabasa ng maraming libro at agad na nakilala ng matandang miyembro si Alan bilang guro sa Magical Academy. Pagkatapos ay dinala niya sila sa silid sa likod kung saan nakakulong ang isang nasugatan at galit na si Fenrir. Ibinunyag ng direktor na nahiwalay ito sa pack nito at binaril ng isang poacher na malamang na gustong ibenta ang dekalidad na balahibo at itago nito. Ngayon ay asar na ito at hindi na makikipag-usap kahit kanino at kailangan nila ng ekspertong magpapakalma dito para mapagaling nila ang mga sugat nito. Sinubukan ni Alan na kausapin ito ngunit walang epekto at bago nila malaman kung ano ang gagawin dito dumating ang zookeeper at sinabing papunta na ang ina ni Fenrir. Napagtanto ni Alan na ang isang ina na si Fenrir ay sapat na malakas upang lipulin ang isang buong lungsod at ang pagbabalik ng anak sa estadong ito ay magpapalaki lamang sa usapin. Sa isang sandali ng pagkataranta hiniling ni Alan sa staff na alisin ang laman ng zoo habang pinipigilan niya ang ina ngunit nagpasya si Charlotte na gamitin ang kanyang beast hammer powers para pakalmayan ang cub. Tumanggi si Alan na ilagay siya sa panganib ngunit nang igiit ni Charlotte at nang iba pa natutuwa siya dahil alam niyang hindi pa sapat si Charlotte para ipaglaban ang iba. Pagkatapos ay hiniling niya sa direktor na hayaan itong makipag-usap sa anak habang siya ay lumabas at pinipigilan ang ina. Samantala sina Iruka at Maiicha ay nag-e-enjoy sa araw nang marinig nila ang anunsyo na lumikas sa zoo. Pagkatapos ay nakahanap si Alan ng isang pakete ng Fenrir na patungo sa resort at gumamit ng mahiwagang hadlang upang protektahan ang mga tao sa loob. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang ice spell upang i-freeze ang iba pang mga cubs para lamang ma-attack ng isang higanteng Fenrir na ina. Si Alan ay halos madurog sa kanya at nagpasya na ibaba siya ngunit ang Hell Capybara ay nagpakita at hiniling sa kanya na pag-isipang muli ang kanyang mga aksyon. Pagkatapos ay ipinakilala nito ang sarili bilang si Goso at ipinahayag na pumunta siya rito upang iligtas ang ginang na napilitang manatili sa tabi ni Alan. Tinanong ni Alan kung paano niya nalaman ang tungkol kay Charlotte at ibinunyag ni Gus Etso na minsan niya itong nakilala noong siya ay lumabas ng zoo bago niya ito nailigtas. Nagpakita si Alan sa eksena at dinala siya ni Alan sa loob ng kanyang bahay at siya'y nagkwentuhan noon pa man. Kailangan niyang puksain siya para iligtas siya ngunit tinawag siya ni Alan na seloso na pinili na nagsimula ng away sa pagitan ng dalawa. Habang nagpapatuloy ang kanilang labanan nangako si Boso na sisirain ang buong kaharian dahil nagdudulot ito ng sakit kay Charlotte. Sinabi rin niya sa Fenrir na si Alan ang kumuha ng kanilang anak kaya ngayon ay pumipila na silang lahat para magpunas ng sahig kasama niya.
Si Alan ay nagsimulang kabahan dahil kahit na siya ay hindi maaaring kumuha ng marami ng sabay-sabay ngunit si Charlotte ay biglang dumating na may tulong at ipinahayag na siya ay pinamamahalaang upang paamuin ang bata. Tinanong ni Alan kung sino ang mga hayop na ito at inihayag ni Charlotte na lahat sila ay kusang dumating dahil gusto nilang panatilihin siyang ligtas. Naiintindihan na pala ni Charlotte ang kanilang lengguwahe na ikinagulat ni Alan dahil inabot siya ng kalahating taon para ma-master ang basic creature language. Pagkatapos ay sinabi ni Charlotte sa ina na si Fenrir na si Alan ay hindi poacher at ginamit ni Gozo ang pagkakataong ito para sabihin sa kanya na si Alan ay isang kahabag-habag na tao na hindi maganda ang pakikitungo sa kanya. Gayunpaman ipinagtanggol ni Charlotte na walang ibinigay sa kanya si Alan kundi pag-ibig at backshot at dahil sa kanya na sa wakas ay naranasan niya ang mga kasiyahan sa buhay. Nagsimulang isipin ni Gus Edso na siya ay manipulahin at sinubukang gumamit ng puwersa para ilayo siya ngunit hinarap ito ni Alan at inilabas siya gamit ang kanyang mahika. Natauhan si Gus Edso at napagtanto na si Alan ay maaaring talagang umibig sa kanya dahil ang tanging dahilan kung bakit ang isang lalaki ay nagsusuot ng mga tainga ng pusa ay upang makakuha ng ilang pusa. Sa kanilang pagbabalik pinasalamatan ng receptionist si Alan para sa tulong ngunit ibinigay niya ang lahat ng kredito kay Charlotte dahil hindi ito magiging posible kung wala siya. Sa kabila ng labis na kasiyahan oras na para makauwi ngunit bago sila makaalis pinigilan sila ng ina na si Fenrir at ng kanyang mga anak na dumating upang magpaalam. Pagkatapos ay naalala ni Charlotte na hindi pa rin nila nahanap ang mga tunay na mangangaso ngunit lahat iyon ay inalagaan salamat kina Iroka at Mietcha. Kapag ang mga poachers ay hindi nagpakita ng pagsisisi sa kanilang mga aksyon itinaas ni Alan ang kanilang depensa upang matiyak na hindi nila gagawin at iniwan ang ina ni Fenrir upang disiplinahin sila. Habang naghahanda silang umalis ang isa sa mga anak ng Fenrir ay nagpumilit na sumama sa kanila at hindi maintindihan ni Alan kung bakit pinalaya ng ina ang kanyang anak. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng receptionist na ang kanilang rehiyon ay isang oras ang layo mula rito kaya't palaging makakabalik ang anak upang makita ang kanyang ina kung kinakailangan. Pagkatapos ay inanyayahan ni Alan ang batang lalaki na manirahan sa kanilang mansyon bilang isang miyembro ng kanilang pamilya at si Charlotte ay labis na humanga sa kanyang kabaitan na maaari rin siyang lumuhod. Masaya siyang malaman na bahagi rin siya ng kanyang pamilya na hindi alam na si Alan ay residente ng Alabama. Habang nagmamaneho sila pabalik puwersahang sumama si Gozo at itinalaga ang kanyang sarili bilang bodyguard ni Charlotte bilang tanda ng paghingi ng paumanhin sa pagdudulot ng gulo. Sa bahay pinangalanan ni Charlotte ang Fenrir Law at sumama sa paglalakad kasama niya na iniwan si Alan na naiwan. Napansin ito ni Gozo at ipinahayag na mahal niya siya gaya ni Alan kaya naman mananatili siya rito magpakailanman kahit na hindi okay si Alan dito. Inamin din ni Alan na medyo nagseselos siya na hindi na siya nakakasama ni Charlotte gaya ng dati pero masaya siya na may kaibigan na siya ngayon. Ilang gabi ang nakalipas hiniling ni Charlotte kay Alan na turuan siya ng higit pa tungkol sa mga mahiwagang nilalang at ginugol ni Alan ang mga susunod na araw sa pagtuturo sa kanya sa iba't ibang uri ng mga hayop at kung paano sila paamuin. Sa mga araw na ito napagtanto ni Alan na si Charlotte ay isang madamdamin at masipag na estudyante at natutuwa siyang makita ang isang bagong bahagi niya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan para utusan si Lo at gawin siyang parkour na ikinagulat niya. Si Alan ay humanga na nagsasabi na walang sino mang kakilala niya ang nakipag-ugnayan sa isang Fenrir na tulad nito dati. Tinawag siya ni Gozo na Sim para sa pagpapakinang kay Charla alam na alam niyang hindi siya kailanman makakasama nito. Sinubukan ni Alan na yakapin si Lo upang manatiling may kaugnayan ngunit umungol si Lo sa kanya na nag-udyok kay Charla na pag-alitan siya. Humihingi din siya ng tawad kay Alan ngunit inamin ng lalaki na wala siyang kailangan para mapaamo si Lo kaya mas mabuti kung hindi niya ito mahawakan. Sinabi ni Gozo na naabot na ni Charla ang yugto ng pag-uusap ng hayop na nangangahulugang maaari siyang magsalita sa kanyang sariling wika at naiintindihan pa rin ang lahat ng sinasabi ng nilalang. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano nagagawang makipag-usap ni Gozo sa kanilang lahat at sinabi ni Gozo na tinuruan niya ang kanyang sarili na magsalita ng wika ng tao. Iminungkahi niya kay Charlotte na subukan ang conversion kasama si Lo na nag-udyok sa kanya na mag-activate ng magic spell. Sa una ay mukhang hindi apektado si Lo ngunit nang subukan ni Alan na aliwin si Charlotte sinabihan niya itong itago ang maruming kamay sa kanyang mommy.
Pagkatapos ay nagsimulang mag-usap sina Lo at Charlotte sa wika ng tao at kahit na sobrang saya sinisigurado ni Lo na umungol kay Alan para igiit ang pangangibabaw. Nang maglaon gumamit si Alan ng magic spell para gumawa ng bathing tub para kay Lo at hiniling ni Charlotte na magpasalamat siya kay Alan. Bagamat nag-aalangan ginawa ni Lo ang sinabi at tumalon dito na sinundan ni Gus Etso na nagbagong anyo sa sarili bilang isang babae para magkasya. Habang naglalaro sila sa loob na enjoy ni Alan ang mapayapang sandali at napagtanto niyang lumabas na talaga si Charlotte mula nang makarating siya rito. Nagsisimulang tumibok ng mabilis ang puso niya kapag nakatingin siya sa kanya ngunit naniniwala siyang side effect iyon ng paglalagay ng napakaraming sumpa dito. Pagkaraan ng ilang sandali sinamahan siya ni Charlotte at pinasalamatan siya sa lahat ngunit sinabi ni Alan na tinutupad niya ang kanyang pangako na turuan siya ng mga malikot na bagay tungkol sa buhay. Ang kanilang pag-uusap ay lumipat sa mansyon at inihayag ni Alan na ang mga naunang may-ari ng lugar na ito ay nawala ng walang bakas. Tila ito ay isang sira-sira na duwende na dating nakatira dito 30 taon na ang nakakaraan at habang sinasabi ng ilan na tinapos nila ang kanilang mga sarili ang iba ay nagsasabi na sila ay kinain ng isang halimaw na kanilang sariling gawa. Lumingon si Alan kay Charlotte at nakita siyang natakot hindi dahil sa kwento kundi dahil natatakpan ng pulang mushroom ang katawan ni Gus Etso. Habang nagmamadali silang pumasok upang tingnan na pagtanto nila na ang mga kabute ay lumalabas sa pinagmumulan ng tubig at biglang may isang puting buhok na sisiw na lumabas sa lupa at hinihingi ang kanyang mga kabute pabalik. Pagkatapos ay dinala niya sila sa kanyang basement kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Dorothea at sinuri ni Alan ang silid na nagsasabi sa kanya na matagal na siyang nakatira dito. Kumapit si Charlotte sa braso ni Alan dahil sa tingin niya ay multo si Dorothea walang kamalay-malay na ang kanyang pagkilos ay nagdulot ng eksena sa krimen sa pantalon ni Alan. Gulat na tinanong sila ni Dorothea kung sino sila at nang sabihin ni Alan na nakatira siya sa mansyon ibinunyag niya na pag-aari niya ang lugar. Tinanong ni Alan kung siya ba ang duwende na nawala 30 taon na ang nakalilipas at laking gulat ni Dorothea nang malaman niyang hindi pa siya nakagalaw ng damo sa loob ng 3 dekada. Habang papunta siya sa ibabaw naisip ni Gus Etso na isa siyang Dark Elf at idinagdag ni Alan na ang Dark Elves ay isang bihirang lahi na may elite status. Napagtanto ni Alan na maaaring ito ang unang pagkakataon na may nakakita ng Dark Elf Capybara at Fenrir sa isang lugar ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nagtago ang isang Dark Elf sa loob ng 30 taon. Napagtanto din niyang pagmamay-ari pa rin niya ang bahay at kung aayusin nila ito gamit ang korte maaaring makompromiso ang kaligtasan ni Charlotte. Upang mabilis na malutas ang usapin hiniling ni Alan kay Dorothea na ibenta ang mansyon na ito sa kanya at hinahayaan niya silang gamitin ang lugar ng libre hanggat hinahayaan nilang panatilihin niya ang basement. Gayunpaman ang tanging kondisyon niya ay tulungan siya ng mga ito sa isang personal na bagay. Tinanong ni Alan si Dorothea kung ano ang gusto niya at inamin ng duwende na siya ay talagang isang sikat na may akda. Ipinaliwanag niya na nataman niya ang isang napakalaking blok ng manunulat habang nagsusulat ng nobelang romansa at nagtago mula sa kanyang editor sa loob ng 30 taon. Ngayon pagkatapos na makita siya at si Charlotte na magkasama bigla siyang nakaramdam ng inspirasyon at hinihiling na magsimula silang pumalakpak upang makakuha siya ng material para sa kanyang kwento. Ang susunod na bagay na alam mo gumaganap na si Alan ng isang romantikong eksena kasama si Charlotte kung saan tumalon siya mula sa balkonahe sa kanyang mga bisig at ipinahayag ng dalawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Gayunpaman tinawag siya ni Dorothea dahil sa paggamit niya ng mahika para i-levitate ang katawan ni Charlotte sa halip na direktang hawakan siya. Inamin ni Alan na medyo nakakahiya ang paghawak kay Charlotte ngunit pinalaki siya ni Dorothea. Nang maglaon pinagalitan niya ang mga ito sa pagsuso sa panliligaw at binigyan sila ng script na susundin ngunit si Alan ay nagsisisi na sa pagsasabi ng oo sa kanyang walang katotohanan na pagkilos. Sa kabila ng mansyon na nasa linya biglang bumalik si Alan sa kanyang sinabi at tumangging kumilos na nagsasabi na dapat ayaw ni Charlotte na makita si Clownface ng malapitan. Nakapagtataka sinabi ni Charlotte na hahayaan niya siyang magtap kahit na mukha siyang kanaki at walang pakialam na ligawan siya para sa eksena. Laking gulat ni Alan kaya noontog ang ulo niya sa dingding at nauwi sa pagdurugo labis na ikinabahala ni Charlotte. Pagkatapos niyang lagyan ng band-aid ang kanyang ulo hiniling niya kay Alan na subukang muli at ang lalaki ay nag-aalangan na sumang-ayon na umarte. Gayunpaman tumanggi siyang gumawa ng anumang bagay na lumalabag sa moralidad ng publiko na parang hindi niya lihim na nais na pumalakpak kay Charlotte buong magdamag.
Sumang-ayon si Dorothea at ibinigay sa kanila ang bagong script na nagpapakita na kailangan nilang kumilos bilang bagong kasal sa eksena. Si Alan pagkatapos ay gumaganap bilang asawang umuuwi mula sa trabaho ngunit pinagalitan niya dahil sa hindi natural na pagkilos. Sa susunod na take nalampasan niya ang pinto at binati siya ni Charlotte na ang eroplano ay ang may bahay at ang makita siya ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Pagkatapos ay tinanong ni Charlotte kung gusto niya munang kumain ng hapunan o kakainin ang kanyang pusa at ang pag-iisip lamang ay sapat na upang mapahiya si Alan sa buong set. Muling pinagalitan siya ni Dorothea dahil sa pagsira ng eksena ngunit tinawag siya ni Alan dahil sa pagpapasabi ni Charlotte ng hindi naaangkop na mga bagay. Pumayag si Dorothea na panatilihin itong PG at gumawa ng isa pang eksena. Sa pagkakataong ito naghahain si Charlotte ng nilagang Alan at inutusang pakainin siya gamit ang sarili niyang mga kamay na ikinamula ng lalaki. Maayos ang takbo ng lahat hanggang sa tinawag niya itong alimbes na Alan at muli ay nasira ang eksena. Kapag tinawag niya si Dorothea sinabi niyang ang mga palayaw ay napaka-normal sa mga bagong kasal at hiniling pa sa kanya na tawagan si Charlotte Charlie. Naniniwala si Alan na sinusubukan lang niyang paglaruan sila ngunit nilaktawan ni Dorothea ang eksena ng bagong kasal at lumipat sa susunod isang sitwasyon sa buhay paaralan. Sa susunod na eksena si Alan ay inilalarawan bilang isang nag-iisang lobo na punk na nakatagpo ng ilang mga tao na kumidnap kay Charlotte. Upang iligtas siya mag-isa siyang naglalakad sa teritoryo ng kaaway kung saan nasagasaan niya sina Goso at Lo na gumaganap bilang kontrabida. Nagsimula ang awayan sa pagitan ng dalawa at tila mas mahina si Alan sa una. Gayunpaman kapag ang kaligtasan ni Charlotte ay nanganganib pinalakas niya at natalo sila sa isang pag-atake. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Charlotte si Alan sa pagliligtas sa kanya na nagpapaalala kay Alan ng panahong inalagaan niya ang mga masasamang tao na nanliligalig sa kanya. Ang susunod na eksena ay kinasasangkutan ni Alan na inipit siya sa dingding ngunit sa sandaling gawin niya ito nagsimulang tumakbo ang kanyang puso sa isang marathon. Habang iniisip niya kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanya tinanong ni Goso kung sino siya at sinagot ni Alan na siya ang kanyang tagapag-alaga. Agad siyang pinutol ni Dorothea at pinagalitan siya dahil sa pag-alis ng script na ipinapaalala sa kanya na dapat niyang sabihin na si Charlotte ay bahagi ng kanyang puso. Pagkatapos ng eksena napagtanto ni Alan na kung sasabihin niya sa kanya ang kanyang nararamdaman pipilitin ni Charlotte ang sarili na suklian ang kanyang nararamdaman na isang bagay na ayaw niya. Sa sumunod na eksena pinakiusapan sila ni Dorothea na umarte sa isang kwentong Cinderella at kahit pagod si Alan pumayag siyang gawin ito dahil mukhang masaya si Charlotte dito. Pagkatapos ay ibinigay sa kanila ni Dorothea ang script at habang gumaganap ang eksena ipinakita si Charlotte bilang anak ng isang may bahay na itinuturing na parang isang utusan. Matapos mapagalitan ng kanyang ina tinanong ni Charlotte ang layunin ng kanyang buhay hanggang sa lumitaw ang isang mahiwagang lobo at binigyan siya ng pagbabago. Pagkatapos ay dinala siya nito sa bola kung saan hinihintay siya ni Prinsipe Alan. Bago makagambala ang kanyang ina sila ni Alan ay nagkaisa sa hagdan at pinakiusapan siya ng lalaki na sumayaw sa kanya. Habang nagsasayaw ang dalawa ipinatong ni Charlotte ang kanyang ulo sa kanyang dibdib na pagtantong bumibilis ang kanyang puso sa tuwing malapit siya kay Alan. Pagkaraan ng 12:00 ng orasan nanawagan si Dorothea na maputol at pinuri si Charlotte sa kanyang pagganap. Kahit sinalo at Goso ay pinupuri siya na ikinainis ni Alan dahil walang pumupuri sa kanya para sa kanyang mga pagsisikap. Nang tumanggi si Lo nadalhan siya ng tubig nag-aalok si Charlotte ng sarili niyang baso sa kanya at namula ang lalaki dahil ito ang parehong lumang indirect kiss na si BS. Sa pagpapatuloy ng nakaraang eksena si Charlotte ay dapat na magpatuloy sa kanyang buhay at kalimutan ang nangyari sa bola. Bumalik si Alan sa kanyang mansyon at hinahanap siya na may palamuti sa buhok ngunit nagsisinungaling ang kanyang ina na ito ay pag-aari niya. Mabilis siyang pinaalis ni Alan at ibinaling ang atensyon sa kasambahay na pagtantong tugma ang kulay ng kanyang mata sa kulay ng palamuti. Sa wakas ay nakilala siya tinanong ni Alan kung maaari siyang sumama sa kanya ngunit sinabi ni Charlotte na hindi siya karapat-dapat dahil siya ay anak ng isang may bahay. Ibinasura ni Alan ang kanyang mga alalahanin at ipinangako na paprotektahan siya magpakailanman na ipinapaunawa sa kanya na ito ay halos kapareho sa kanilang dinamika sa totoong buhay. Nag-improvise siya at nagtanong kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanya at bago ipahayag ni Alan ang kanyang pagmamahal nag-ambala sila ng isang kakaibang lalaki na nagbukas ng isang butas sa dingding.
Pagkatapos ay lumapit siya kay Lou at nakita niya si Dorothea na nagtatago sa ilalim ng kumot na hudyat na siya ang editor na pinagtaguan niya sa loob ng 30 taon. Sinubukan niyang tumakas ngunit nakatali siya at nagulat ang lalaki kung paano niya nagawang magtago mula sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Sinabi ni Dorothea na gumawa siya ng karagdagang pag-iingat upang itago ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi niyang hindi sila mapupunta sa ganitong sitwasyon kung naubos niya ang lakas na iyon sa pagsusulat ng isang bagay. Pagkatapos ay binayaran ng lalaki si Alan ang halaga ng mga pinsala sa kanyang ari-arian at binuhat si Dorothea sa kanyang likod. Nakiusap si Dorothea kay Alan na tumulong sa pag-aakalang malulunod siya sa karagatan ngunit sinabi ng editor na magsisimula muna siya sa isang bunganga ng bulkan. Pagkaalis nila tinanong ni Charlotte si Alan kung ano ang sasabihin niya kanina ngunit pareho silang kinabahan at nagpasya na umalis dito para sa isa pang araw. Sa sandaling iyon pumasok si Eruka at ibinunyag na may problema ang nakababatang kapatid ni Charlotte na si Natalia. Bago siya kinuha ni Alan si Charlotte ay nagtatrabaho bilang isang full-time na kasambahay sa sambahayan ng Evans at sumailalim sa pambubuli ngunit iba pang mga katulong. Nang pumanaw ang kanyang ina wala siyang malalapitan maliban kay Natalia na palaging mabait sa kanya. Sa mundong ito kung saan walang maasahan si Charlotte inialok ni Natalia ang sarili at ang dalawa ay nabuo ang isang hindi masisirang ugnayan. Sa kasalukuyan nagising si Charlotte sa isang barko patungo sa isang isla. Samantala nasa deck sina Alan at Eruka at ipinaliwanag ng huli na si Natalia ang tunay na tagapagmana ng pamilya ni Evans. Ipinaliwanag din niya ang dinamika sa pagitan nina Charlotte at Natalia at hindi nagtagal ang iba pang pangkat ay sumama sa kanila sa deck. Natutuwa si Eruka na makita ang isang Fenrir at isang Cobby Bere bilang bahagi ng kanilang koponan at ipinaliwanag na ang kanyang ina ay ang nangungunang eksperto sa pananaliksik sa mahiwagang nilalang. Maya-maya lumapit sila sa isla na kinaroroonan ng Athena Magical Academy ang institute kung saan nagtapos si Alan. Sa sandaling makarating sila doon ipinahayag ni Eruka na karamihan sa mga taong ito ay nauugnay sa academy at si Natalia ay huling nakita sa isla. Hiniling ni Alan kay Eruka na bigyan sila ng higit pang detalye ngunit iminumungkahi niya na manirahan muna sila sa kanyang mga magulang na nagpapanik kay Charlotte. Pagkatapos ay isiniwalat ni Eruka na mas nag-aalala siya kay Alan dahil bigla siyang umalis sa academy 3 taon na ang nakakaraan at nakipag-away sa kanyang ama. Napakasama ng kanilang away na tumagal ng kabuoang 3 araw at gabi at madalas itong pinag-uusapan ng mga tao hanggang ngayon. Ibinunyag ni Eruka na ang kanilang pinaglalabanang lugar ay isang lupang nabutas na naging lugar ng pamamasyal at nangako kay Charlotte na ipapakita niya ito sa kanya mamaya. Habang naglalakad sila pauwi ipinaliwanag ni Alan na ang kanyang stepdad ay ang kanyang tiyuhin na kumuha sa kanya pagkatapos umalis ang kanyang mga magulang upang makakuha ng gatas mula sa Diyos. Pagkatapos ay isiniwalat ni Charlotte na siya ay kinakabahan dahil ang kanyang mga aksyon ay maaaring nagdulot ng problema kay Natalia ngunit tiniyak ni Alan sa kanya na maaari nilang ayusin ang lahat kapag nahanap na siya. Sa sandaling iyon napansin nila ang isang komisyon sa malapit ngunit bago nila matigil ang laban isang puting buhok na Ginoo ang lumapit sa eksena at ipinadala ang mga salarin sa panahon ng yelo. Kasunod nito nag-teleport siya sa grupo at binati pareho sina Eruka at Alan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Charlotte at ipinakilala ang kanyang sarili bilang stepdad ni Alan na si Harvey at nagulat si Charlotte dahil napakabata niya. Nang maglaon sa loob ng mansyon sinabi ni Harvey na natutuwa siyang makita ang kanyang anak na naninira ng mga masamang tao ngunit bago pa maalis ni Alan ang hindi pagkakaunawaan sinabi ni Eruka sa kanya na itikom ang kanyang bibig. Napagtantong bahagi ito ng plano ni Eruka na iligtas siya mula sa problema lumingon siya kay Charlotte at nagpupumilit na magsalita. Halos nabasa ni Charlotte ang kanyang isip at ipinakilala ang kanyang sarili kay Harvey na sinasabi ang lahat ng magagandang bagay tungkol kay Alan kabilang ang kanyang higanting saber ng karne. Buong pusong tinanggap ni Harvey si Charlotte at iminumungkahi pa niyang tumira siya kay Alan ngunit pareho silang natarante sa pag-iisip na magpakasal. Napagtatanto na hindi pa sila nagpasya na magpakasal iginiit ni Harvey na iniisip ni Alan ang tungkol sa paglipat muli sa kanila ngunit sinabi ni Alan na plano niyang mamuhay ng mapag-isa magpakailanman. Ipinaliwanag ni Eruka na gusto ni Harvey na maupo si Alan bilang chairman ngunit hindi umaayon si Alan sa kanyang propesyon.
Naniniwala si Charlotte na napakabigay ni Harvey sa pag-aalok ng kanyang upuan ngunit bago maipaliwanag ni Alan ang tunay na dahilan sa likod nito isang zero to reject ang pumasok na may dalang tsaa at ipinakilala ang kanyang sarili bilang stepmother ni Alan si Lislota. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Alan na gusto ni Harvey na isuko ang upuan upang mapalakpak niya si Lislota sa buong araw at kinumpirma ni Harvey na gusto niyang bigyan si Alan ng higit pang mga kapatid. Pagkatapos ay hiniling ni Alan sa kanila na huminto sa pagyayakap at pumunta sa elepante sa silid at ipinaliwanag ni Harvey na si Natalia ay kasalukuyang nag-aaral sa kanilang akademya. Magulo pala ang pamilya Evans at pumunta rito si Natalia habang nag-iisip sila ng mga bagay-bagay. Idinagdag din niya na halos 3 buwan na rito si Natalia ngunit dahil gumagamit siya ng peking pagkakakilanlan natagulan silang malaman na siya ay kapatid ni Charlotte. Idinagdag din ni Harvey na lumalala ang mga magkatunggaling pangkatin sa akademya at nang tanungin ni Alan kung paano ito nauugnay kay Natalia nagpasya siyang ipakita sa kanya ang paggamit ng salamin ng nostalgia. Makikita sa salamin si Natalia na nakaupo mag-isa sa fountain nang lapitan siya ng ilang makukulit na estudyante. Mukhang narito sila para saktan siya ngunit sa totoo lang tinakot sila ni Natalia na gawin ang mga gawain para sa kanya na ikinagulat nila. Pagkatapos ay ibinunyag ni Harvey na si Natalia ay naghahari sa tuktok ng mga paksayon at ginagamit sa maling paraan ang kanyang posisyon ngunit hindi niya ito pinigilan dahil ayaw niyang makialam sa mga personal na bagay ng mga estudyante. Nagsimulang magpanik si Charlotte sa pag-aakalang si Natalia ay isang body ngayon ngunit ipinakita ni Harvey na habang pinapagawa niya ang iba sa kanyang pag-uutos mayroon din siyang mga sandali ng kabaitan. Naniniwala si Harvey sa pagbibigay ng kalayaan sa mga estudyante ngunit si Natalia ay lumampas na at gusto niyang disiplinahin siya ni Alan ng kaunti. Sumang-ayon si Alan at bumaling kay Charlotte sinabi sa kanya na pinakamahusay na itago niya ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon at makikilala si Natalia sa disguise. Habang ginagawa ni Harvey ang kanilang mga peking pagkakakilanlan nagpasya si Alan na mag-book ng isang hotel ngunit kinumbinsi sila ni Lizolat na manatili dito sa tagal ng kanilang pananatili. Nang maglaon ipinakita niya sa kanila ang kanilang kwarto na binubuo ng isang malaking kama at nagsimulang maghinala si Lizolat na maaaring nagsisinungaling sila tungkol sa kanilang relasyon batay sa kanilang reaksyon. Pagkaalis niya awkward na tumayo si Alan doon pero nag-aalangan na sinabihan siya ni Charlotte na humiga na lang sa kanya. Sa gabi si Alan ay nasa kama kasama si Charlotte at humingi ito ng tawad sa kanya dahil nagsinungaling siya kanina tungkol sa kanilang relasyon at ngayon narito sila. Ibinigay sa kanya ni Charlotte ang hitsura na handa na siya para sa kanyang pogo stick ngunit natarante si Alan at gumamit ng magic spell para makatulog siya. Nang mabaigo ang kanyang magic napagtanto niya na ang kanyang kama ay nababalutan ng mga magic silang na materyales at ang tanging makakagawa nito ay si Iroka na naghihintay sa kanya na makakuha ng shotty sa kanyang North Pole. Habang sinusubukan ni Alan na makatulog lumingon si Charlotte sa kanya at nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang mga step-parent na masayang kasal at kung paano niya iniidolo sila bilang mag-asawa. Nang marinig ito sinimulan ni Alan na isipin ang kanyang sariling buhay ni Charlotte at nagtanong kung dapat ba siyang maging isang simple tulad ng kanyang ama. Natarante si Charlotte nang marinig ito kaya tiniyak ni Alan sa kanya na hindi nila kailangang pumunta ng ganoon kalayo para sa isang pagpapanggap maliban kung gusto niya. Tinanong siya ni Charlotte kung ano ang sasabihin niya nang gumawa sila ng mga skits para kay Dorothea at nagsimulang kabahan si Alan sa pag-iisip kung dapat ba niyang sabihin sa kanya ang totoo. Inamin ni Alan sa kanyang sarili na gustong-gusto niyang gumugol ng oras kasama si Charlotte habang iniisip ni Charlotte na ang lahat ay mas masaya kasama si Alan sa paligid. Ayaw ni Alan na si Charlotte ay magpasakop sa kanyang makasariling pagnanasa habang si Charlotte ay hindi gustong guluhin si Alan sa kanyang wanted status na higit pa kaysa sa mayroon na siya. Sa huli pareho silang nagpasya na huwag pag-usapan ang tungkol dito at matulog na lang. Kinabukasan gumawa si Alan ng spell para baguhin ang hitsura ni Charlotte para lang ma-break up ng sarili niyang likha. Di nagtagal pumunta sila sa Magic Academy at nakita si Natalia na nakaupo sa tabi ng parehong fountain. Sa sandaling lapitan siya ni Alan binago niya ang kanyang tindig na parang isang veteranong mandirigma at nabigla si Alan nang makita siyang naging ganito kahusay sa loob lamang ng 3 buwan. Tinanong niya siya kung sino siya at ipinahayag ni Alan na siya ay isang kapalit na guro mula sa pamilya Crawford.
Kinikilala siya ng mga kaalyado ni Natalia bilang ang pinakamakulit na bata sa paaralan na nakikipaglaban sa sarili niyang mga guro kung kalabanan siya ng mga ito at sikat pa siya sa pakikipaglaban sa punong guro sa loob ng 3 araw na sunod-sunod. Nagtanong si Natalia tungkol sa batang babae sa tabi niya at ipinakilala siya ni Alan bilang kanyang katulong na si Charlo. Pagkatapos ay ibinunyag niya na siya ay naatasan sa pagdidisiplina sa mga mahihirap na estudyante at kapag nag-aalok siya ng isang kamay ng pagkakaibigan hindi siya pinapansin ni Natalia at nilagpasan siya. Samantala tuwang-tuwa si Charlo dahil nakausap niya si Natalia pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabi ni Alan sa kanya na ito ay simula pa lamang dahil malapit na siyang maging matalik na kaibigan ni Natalia at ang pag-iisip lamang ay sapat na upang mapaluha siya. Sa klase umupo sina Alan at Charlo sa tabi ni Natalia na humahanga sa kanila sa pamamagitan ng pagturo ng isang pagkakamali sa formula ng guro. Nalaman din ni Natalia na walang alam si Charlo sa board at nagdahilan si Alan na siya ay bago at nasa proseso ng pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman sa mahika. Pagkatapos ay hiniling ni Alan kay Charlo na matuto mula kay Natalia at kinumbinsi siya ni Charlo na turuan siya gamit ang kanyang magagandang pribilehiyo. Pagkatapos ng klase pinasalamatan ni Charlo si Natalia sa pagtuturo sa kanya at ipinahayag na protektado siya ni Alan hanggang ngayon. Gayunpaman ngayon ay nais niyang maging mas malakas upang mapangalagaan niya ang kanyang sarili at ang iba pang nakapaligid sa kanya. Nangako siyang magsasanay ng mahika sa pag-iilaw tulad ng itinuro sa kanya ni Natalia ngunit sinabi ni Natalia na medyo mahirap itong spell at malaya siyang humingi muli ng tulong kung gusto niya. Sa sandaling iyon dumating sina Lo at Goso na may dalang tanghalian at ang buong akademya ay nagulat nang makita ang dalawang maalamat na nilalang na pala kaibigan kay Charlo. Tinanong ni Natalia kung sino talaga siya at ipinaliwanag ni Charlo na siya ay isang hayop na tamer sa tanghalian. Tinanong ni Charlo ang pagpili ng tanghalian ni Natalia na itinuro na ito ay isang hindi balanseng at nawawalang salad. Habang umaalis siya para kumuha ng ilan tinanong ni Natalia kung bakit siya nagmamalasakit sa kanya na nag-udyok kay Alan na sabihin na ito ay dahil ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nasa parehong edad. Pagkatapos ay matapang na tinanong siya ni Natalia kung siya ay ipinadala ng mga Eva na nagsasabi na sila ay karaniwang mga maharlika sa pangalan lamang at siya ay pumunta dito upang pamunuan ang pamilya. Inaaliw siya ni Alan sa pagsasabing alam niya kung ano ang pinagdaanan niya kasama ang problema sa kanyang kapatid na si Charlotte ngunit biglang naging seryoso si Natalia at sinabihan siyang huwag na niyang banggitin ang paksang ito. Habang naghahanda siyang umalis nakaharap niya ang isang lalaki na nagngangalang Chris na nakikita siyang isang karibal at nangakong tatapusin ang kanyang paghahari. Hindi pinansin ni Natalia ang kanyang BS at nagpatuloy siya sa paglalakad ngunit nang makita niyang binubuli ng mga tauhan ni Chris si Charlo agad siyang kumilos laban sa mga ito. Bago pa lumala ang usapin pumagitna si Alan at pinakalma sila ipinaalala sa kanila na nasa cafeteria sila. Tinawag siya ni Natalia dahil sa hindi pag-aalaga sa kanyang katulong ngunit si Alan ay nananakot na sinabi na gusto lang niyang baguhin ang tanawin. Pagkatapos ay nagcast siya ng subspace barrier at tinalo ang buhay na liwanag ng araw sa pangkat ni Chris habang binibigyan din siya ng lecture kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon. Matapos pigilan ang mga estudyante hahampasin na sila ni Alan ng isang buong laki ng spirit bomb ngunit nakakagulat na gumamit si Charlotte ng lighting magic para iwaksi ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay pinagalitan niya sina Alan at Natalia dahil sa naging sanhi ng isang eksena at ang kanyang makapangyarihang tono ay nagpaluhod sa kanilang dalawa upang humingi ng tawad. Nang maglaon masaya si Alan na nakuhang muli ni Charlo ang kanyang kumpiyansa at ipinagmamalaki niya na nagawa niyang ispell ang kanyang paraan noong kanina ay natakot siya sa isang punching bag. Pagkatapos ay bumaling siya kay Natalia na ibinunyag na sa simula ay tinutulungan lamang niya ang mga outcast ngunit hindi nagtagal ay bumuo ng isang hukbo ng mga ito at pinilit sa posisyon na ito ng pamumuno. Inamin niya na pumunta lang siya dito para maasa ang kanyang craft pero mas pinahihirapan ito ng mga tulad ni Chris. Si Alan sa isang sandali ng purong kontrabida ay nagsabi sa kanya na dapat niyang pagtagumpayan ang mga hadlang na ito at maging ang hindi mapag-aalinlanganang pinuno ng akademyang ito na labis na ikinagulat niya. Kinaumagahan pumasok si Erocles sa silid agad na nakita sina Alan, Charlotte at Natalia. Binati niya si Natalia bago nagpakilala bilang kapatid ni Alan at tinanong kung sino siya. Mabilis na ibinahagi ni Natalia kung paano siya tinuruan ni Alan kung paano kontrolin ang akademya at umakyat sa tuktok.
Si Iruka ay ganap na natigilan habang ipinaliwanag ni Alan na kung mapagtagumpayan ni Natalia ang akademya lahat ng kanyang mga problema ay mawawala tulad ng iyong ama sa sandaling ipinanganak ka. Pagkatapos ng isang buong sesyon ng YAP nagmungkahi si Alan ng isang malaking hamon sa pagitan nina Natalia at Chris na nagdedeklara na kung sino ang mananalo ay siyang magiging tunay na pinuno ng akademya. Nagliwanag ang mga mata ni Natalia sa pananabik at sinabi ni Alan sa kanya na mayroon siyang isang lihim na panlilinlang na magagarantiya sa kanyang tagumpay. Agad niyang hinihiling na matutunan ang espesyal na discarding ito at si Alan na halatang natutuwa ay nagsabi sa kanya na siya ay sapat na matalino upang makabisado ang anumang itinuturo nito sa kanya. Sa wakas ay nagsalita si Iruka at ipinaalala kay Alan na ipinadala siya ng kanilang ama upang gabayan si Natalia sa tamang landas. Samantala nagsimulang magpanik si Charlotte dahil napagtanto niyang ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay naging banta sa lipunan. Nang gabing iyon madaling natalo ni Natalia si Chris na hindi mabubuhay sa kahihiyan at mga bagyo. Nang magsimulang magdiwang si Natalia napansin niya ang isang selyadong pasukan sa piitan at nagtanong kung bakit ito nakaharang. Casual na ipinaliwanag ni Iruka na ang amo ng piitan ay abala sa pagpalakpak tulad ng iyong ina sa club kaya sa kasalukuyan ay masyadong mapanganib na pumasok. Bago makasagot si Natalia dumating ang kanyang mga compound at buong pagmamalaking ibinalita na inalagaan na nila ang lahat ng nanggugulo sa akademya. Medyo humanga kinilala ni Natalia ang kanilang trabaho ngunit naputol ang sandali nang lumitaw sina Goso at Lo. Agad na lumiwanag si Natalia at nagpapasalamat kay Goso sa pagtulong sa pagsasanay sa kanyang mga alipors. Pagkatapos ay ipinakita ni Goso ang autoridad sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa kanila at kinilala siya ni Natalia bilang isang propesor. Pagkaalis ng kanyang mga nasasakupan lumingon si Alan kay Natalia at tinanong kung bakit hindi niya ito tinawag na propesor ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mauna. Sa sandaling iyon umungol ang tiyan ni Natalia at dinala siya ni Charlotte sa cafeteria pinayuhan siyang kumain ng kanyang mga gulay. Sa gabi ang grupo ay nagtitipon para sa hapunan at si Natalia ay kumukuha ng isang naiinis na mukha at nagreklamo tungkol sa kung gaano siya napupuot sa mga gulay. Mukhang bigo si Charlotte at ayaw siyang magalit pinilit ni Natalia ang sarili na kainin silang lahat. Nang makita ito tuwang-tuwa si Charlotte na nag-aalok sa kanya ng isa pang paghahatid na labis na ikinadismaya niya. Samantala sina Iruka at Alan ay nanunood mula sa malayo na nagkomento sa kung paano sina Natalia at Charlotte ay kumikilos na parang tunay na magkapatid. Pagkatapos ay tinanong ni Iruka si Alan kung nakipag-usap na siya kay Natalia tungkol kay Charlotte ngunit sinabi ni Alan na isa pa rin itong sensitibong paksa na pinakamainam na iwasan sa ngayon. Gayunpaman tinawag siya ni Iruka na isang wimp at nagbibiro tungkol sa kanya na masyadong natatakot na harapin si Natalia. Nang maglaon ng gabing iyon nag-aalinlangan na tinanong ni Natalia si Charlotte kung maaari niya itong turuan ng ilang mga bagong magic spells. Pinaalalahanan siya ni Charlotte na mayroon na siyang training lessons kasama si Alan ngunit nang sabihin niyang siya na ang bahala mabilis na pumayag si Charlotte. Sa sandaling iyon sumali ang mga compound ni Natalia at humiling na sanayin din sila ngunit sinabi sa kanila ni Goso na hindi pa sila karapat-dapat para dito. Nang maglaon itinulak ni Natalia ang kanyang sarili ng husto habang nagsasanay at nauwi sa pagkahimatay. Binuhat siya ni Alan at Charlotte pabalik sa kanyang dorm at pagpasok nila napansin agad nila ang isang bag na mahiwagang tinatakan ni Natalia. Kahit na curious si Alan sa kung ano ang nasa loob na pagpasyahan niyang importante ito sa kanya. Si Charlotte na hindi pa handang umalis ay naiwan kasama si Alan at pinapanood si Natalia na natutulog. Tahimik niyang naaalala kung paano noong nakatira sila sa pamilya Evans nagbabasa siya ng mga kwento bago matulog kay Natalia. Ngayon gayunpaman tumanggi si Natalia na pag-usapan ang tungkol sa kanilang pamilya na pinaniwalaan si Charlotte na lubusan siyang napupuot sa kanila. Sa mabigat na puso inamin niya na sa tingin niya ay galit din sa kanya si Natalia. Sina Goso at Lo na nakaupo sa malapit ay tiniyak kay Charlotte na mahal siya ni Natalia dahil walang paraan na ang isang kasing bait na tulad ni Charlotte ay maaaring kamuhian. Sumangayon si Alan at sinabing masyadong maaga para sa kanya na gumawa ng mga conclusion. Kinaumagahan maagang gumising si Charlotte sabik na magsanay kasama si Natalia at matuto ng higit pang mahika ng magkasama. Pagkatapos ng kanilang sesyon excited na inanyayahan ni Natalia si Charlotte sa kanyang dorm at sinabing mayroon siyang mahalagang ipapakita sa kanya. Gayunpaman pagdating nila galit na galit si Natalia nang makitang nawawala ang kanyang bag.
Hinanap niya ang buong silid hanggang sa wakas ay nakakita siya ng liham mula kay Chris na hinahamon siyang makipagkita sa kanya sa isang partikular na lokasyon kung gusto niyang makita muli ang kanyang bag. Puno ng galit nagmamadaling lumabas si Natalia nang walang pag-aalinlangan sinabi kay Charlotte na ilihim ito kay Alan. Samantala sinimulan ni Alan na hanapin sina Charlotte at Natalia lalong nag-aalala tungkol sa kung gaano katagal silang nawala. Biglang tumakbo palapit sa kanya ang isa sa mga alipors ni Chris humihingal at sinabi sa kanya na dinala ni Chris si Natalia sa piitan para sa isang labanan. Lalong lumalim ang pag-aalala ni Alan batid na nangangitlog pa rin ang amo ng piitan kaya lalong naging mapanganib ang sitwasyon. Sa kaibuturan ng piitan ngumisi si Chris habang inihagis niya ang bag ni Natalia sa kailaliman na ipinapahayag na kung sino ang unang kukuha nito ay siyang magiging tunay na pinuno ng academy. Walang pag-aaksaya ng isang segundo sumabak si Natalia sa labanan at mabilis na natalo si Chris na binawi ang kanyang bag. Akmang aalis na siya naramdaman niyang may bumabagay sa kanyang likuran. Ang boss ng piitan isang napakalaking at nakakatakot na chimera ay biglang sumulpot na ginawang parehong naiihi sina Natalia at Chris ang kanilang pantalon. Ang halimaw ay bumubulusok kay Natalia ng buong lakas handang durugin siya ng lubusan. Tulad ng tila siya ay malapit nang masira si Charlotte ay sumabog sa piitan sa huling segundo at iniligtas si Natalia mula sa nakamamatay na pag-atake ng chimera. Sa halip na magpasalamat si Natalia ay napuno ng pagkabigo at galit na nagtanong kay Charlotte kung bakit niya itataya ang kanyang buhay para sa isang tulad niya. Saglit na nag-alinlangan si Charlotte pagkatapos ay piniling huwag ibunyag ang buong katotohanan. Sa halip sinabi na lang niya kay Natalia na kahit gaano pa siya kabady kailangan pa rin niya ng lalaking magpalit ng gulong. Casual na binanggit ni Natalia kay Charo na siya ay may isang malaking kapatid na babae at agad na tumalon si Charo sinabing alam niya ang tungkol sa kanyang kapatid na nakagawa ng isang malaking krimen. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap bumalik si Natalia sinabing hinding-hindi gagawa ng ganoon ang kanyang kapatid at na-frame siya ng bulok na prinsipe na iyon. Sa halip na tulungan siya tuluyan na siyang tinalikuran ng pamilya Evans at sinisisi niya ang sarili dahil hindi siya nailigtas. Sinabi pa niya na ang lahat ng mga gamit ni Charlotte ay itinapon maliban sa bag na ito kaya naman mahal na mahal ito sa kanya. Ibinunyag pa niya na gumamit siya ng locator spell para mahanap si Charlotte gamit ang bag na ito ngunit ang kanyang spell ay na-jam sa bawat oras na humahantong sa kanya upang maniwala na si Charlotte ay nakuha. Nangako siyang lalakas at durugin ang taong dumukot kay Charlotte kaya tiniyak ni Charlo na tiyak na mahahanap niya ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinabi ni Natalia na kahit nakilala niya si Charlo sa isang maliit na oras nararamdaman din niya ang isang nakatatandang kapatid sa kanya. Bago tuluyang masabi ni Charlotte kay Natalia ang totoo si Chris na kanina pa nag-eavesdrop ay biglang nagmulat sa kanyang mga mata sa kung gaano kalungkot ang kwento. Nang maabot ang tuktok nito umuuga ang lupa at sa kung saan ay lumitaw ang isang napakalaking salamander. Lumalabas na side character lang ang chimera at itong Chunky Butiki ang tunay na amo ng piitan. Mabilis na hiniling ni Charlo sina Natalia at Chris na mag-skidaddle habang pinipigilan niya ito ngunit nakumbinsi niya silang umalis. Habang inaatake ng salamander si Charlo ang spell na nagbabalat kayo sa kanya ay nawala at biglang nahanap ni Natalia ang kanyang sarili ng harap-harapan ang isang walang malay na si Charlotte. Sa sandaling iyon si Alan ay pumasok na parang isang panghuling boss na naglabas lamang ng isang piraso ng kanyang mana na sapat na upang ang lahat ay mag-freeze sa sindak at takot. Habang nadarama ang kanyang mahika sa buong isla ang dating nakakatakot na salamander ay agad na umuurong at nag-transform sa isang hindi nakakapinsalang orange na pusa. Sa sandaling iyon ang kanyang ina ay namamasyal at casual na ibinaba ang bomba na talagang pinalaki ni Alan ang salamander na ginawang ang lahat ay biglang naging napakakahulugan. Kapag naayos na ang kaguluhan humingi ng paumanhin si Chris sa punong guro para sa gulo habang sina Natalia at Charlotte ay sa wakas ay nagkaroon ng kanilang pinakahihintay na luhaang muling pagkikita kung saan ipinagtapat ni Natalia na lagi niyang inaasam na marinig ang isa pa sa mga kwentong bago matulog ni Charlotte. Si Charlotte na nakakaramdam ng pagkakasala ay humingi ng paumanhin sa pagsisinungaling kay Natalia at pag-iingat sa pagbabalat kayo ng napakatagal. Nang malapit na ang emosyonal na sandali sina Lo at Goso na nag-e-enjoy sa drama mula sa gilid ay nagpasya na pukawin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pag-alis na si Alan ay talagang kasintahan ni Charlotte. Si Natalia na nasa emosyonal na kaguluhan ay tuluyang nawala at nagsimulang umatake kay Alan.
Nang bumalik sa normal ang lahat, bumalik sina Alan at Charlotte sa mansyon, sa wakas ay tinatamasa ang ilang nararapat na kapayapaan at katahimikan. Bago pa nila mapag-usapan ang nararamdaman nila para sa isa't isa, biglang nagpakita si Mai-chan na may dalang misteryosong pakete. Sa sandaling buksan nila ito, isang summoning portal ang nag-activate at lumabas si Natalia na mukhang mapang-akit gaya ng dati. Sa likuran niya lumitaw si Eruka at excited na ibinalita na pinlano nila ito bilang isang sorpresa para kay Charlotte. Pagkatapos ay lumingon si Natalia kay Alan upang bugbugin siya dahil sa pag-spoil sa kanyang kapatid. Ngunit bago sila magsimula, pumasok si Dorothea at ipinaliwanag na pinipilit siya ng kanyang editor si Yor na magsulat ng isang sumunod na pangyayari sa aklat na batay sa mga kasinungalingan ni Alan at Charlotte, kaya nagpasya siyang magtago sa kanilang mansyon. Si Alan na ang tanging may sentido komon ay agad na tumanggi, ngunit ginawa ni Eruka ang kanyang mahika at nakumbinsi siya na sumama na lang dito dahil ang lahat ay nagtipon na sa isang lugar. Nang gabing iyon, nagsagawa si Alan ng isang malaking kapistahan at ang buong pangkat ay nasiyahan sa kanilang sarili nang walang pakialam sa mundo. Gayunpaman, sa paglaon ng gabing iyon ng mahimbing na natutulog ang lahat, pumuslit sina Alan at Charlotte para mag-stargaze dahil sa aklat ng How to Stay a Virgin, iyon ang pinakamakulit na bagay na maaaring gawin ng isang lalaki at isang babae sa gabi. Habang sila ay nakaupo, ang kanilang mga kamay ay hindi sinasadyang magkadikit at nang si Alan ay awkwardly na sinubukang humingi ng tawad, marahan na inamin ni Charlotte na hindi niya pinansin ang kanyang paghipo sa unang lugar. Nang malapit na silang maghalikan, biglang nagseryoso si Alan, tumaas ang boses at inutusan ang lahat na lumabas. Lumalabas ang lahat ay nanunood sa kanila mula sa mga anino at habang ang ilan ay galit na galit kay Alan dahil sa pagsira kay Charlotte, habang ang iba naman ay masyadong nasasabik sa kanilang pag-iibigan. Habang ang mansyon ay nagiging isang cesspool ng kaguluhan, sa wakas ay nalaman ni Prince Cecil ang tungkol sa kinaroroonan ni Charlotte at hiniling sa kanyang mga tauhan na hulihin siya muli. Iyon lang para sa video na ito.